Ang ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte, no? No comment, syukran. Okay, paalam po. Maraming salamat and God bless po sa ating no comment, syukran. Mga kababayan, Diyos ko po, Lord. Meron, eto ha, hindi na-highlight masyado ito, mga bossing. Hindi masyadong nakikita po. Pero mga kababayan, um, ilang beses na pong ipinapatawag ang ating Vice Presidente, ano po, diyan sa Kongreso. Mga bossing, wala lang, simple lang. No, walang investigasyon, walang kahit ano. Gusto lang naman malaman ng mga kongresista natin diyan sa House of Representative, mga kababayan, no? Kumbaga kung ano lang yung diskarte diyan sa Department of Education, kung ano lang yung kanilang tinatrabaho diyan sa Department of Education. Ilang beses na pong pinapatawag ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Bukod pala sa no comment, no show, mga bossing, no? Ang nangyayari po pala diyan ay laging attorney lang ang pinapadala ng ating Vice Presidente, ang pinapadala diyan sa Kongreso. Sabi ko, total naman siya yung siya yung pinaka-secretary ng Department of Education, bakit hindi siya yung pumunta at maipaliwanag niya lahat, mga bossing? Kasi nitong mga recent na mga pahayag ng ating Vice Presidente, mga boss, di ba kapag meron siyang gustong sabihin, ang lagi niyang ginagawa it's either recorded na video, tapos siya ay nagsasalita, nagpapaliwanag siya, or maglalathala sila, no, ipapaskil nila diyan sa kanilang social media na ito ang sinasabi ng Office of the Vice President o ni VP Sara Duterte. So yung pagpapatawag siya sa kanya sa Kongreso, mga kababayan, kumbaga, walang investigasyon talaga. Tipo bang, VP, ano po ba ang nangyayari diyan sa Department of Education? Ganito yung huling nakita natin na nagsasalita si VP, mga kababayan, is ano po ba 'yon? Humihingi siya ng patawad dahil nga po meron siyang pagkukulang sa Department of Education at yung mga bagay-bagay na dapat po nakatutulong siya doon sa kumbaga sa paggawa o pagresolba ng mga problema, mukhang iniaasa niya, no, doon sa mga nakapalibot sa kanya. So siguro sabi ko, hindi alam ng VP ang kanyang isasagot. Kaya medyo no show at absent siya doon sa patawag ng Kongreso, mga kababayan. Kasi napapansin natin ano, kapag ka talagang magbibigay ng pahayag ang ating Vice Presidente, kailangan yan parang nakalak lang siya doon. Nandito lang, ito lang ang isasagot ko, no? Kung meron tayong mga dagdag na katanungan na hindi niya kayang sagutin, wala kang choice. Kundi yun lang, no? Tanggapin kung ano lang yung ipinost nila doon sa kanyang social media at kung ano lang yung sinabi niya doon sa recorded na message. So sabi ko, madami kasi yun, mga kababayan. 'Di ba? Parang Senado din po yun. Nakaikot yung mga congressman at isa-isa din pong magtatanong. Siguro simple lang naman po ang mga katanungan dyan, mga bossing. Ano pa yung mga future na mga plano para sa Department of Education? Kaya lang, paulit-ulit. Walang pagdalo ang ating Vice Presidente. Siguro kung kung meron mang maipapakita yung mga DDS, mga vloggers, siguro yun yung mga nakauna pa, yung mga unang-una pa po. Ano? Sa yung tungkol sa confidential fund. Huwag niyong ipopost yun, ha? Baka mapahiya kayo. Dahil dito, mga kababayan, pala absent, ano? So yung hearing na yon, mga kababayan, iniisip ko, kung sakali kaya na sumipot ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte doon sa hearing na yon, tapos merong mga iba't ibang mga katanungan. Kasi maano siya parang mahahalata na siya ng taong bayan, mga bossing. Kapag ang isinagot niya pa din diyan no comment, puro no comment, mga bossing. At panigurado ako 100% na yung mga tatalakayin lang po diyan, mga kababayan, kumbaga straight to the point, lahat nasa mandato niya. No? Kilala naman po natin ang ating Vice Presidente. Kapag daw po hindi niya mandato, no comment siya. Pero kapag kayong medyo
umiiwas-iwas doon sa mga gusto niyang isagot kagaya ng mga vloggers na DDS. Kahit hindi niya mandato, magko-comment siya. 'Di ba, mga kababayan? Eto, ano na 'to, rekta, Department of Education. Siya ang sekretary niyan. Kaya dapat, importante po, mga kababayan, yung kanyang presence diyan. Dapat sabi nga po 'di ba mga kababayan, kapag ikaw ang nagpapatakbo kailangan alam mo lahat, 'no? Kailangan alam mo lahat gawin dahil kung sakali may lumiban o may umabsent na isa doon sa trabaho doon sa Department of Education, alam mong punan. Ano po? Kaya nga sabi 'di ba mga kababayan, huwag kang magtatayo ng isang negosyo na hindi mo alam patakbuhin. Kailangan lahat 'yan, kada isang section ng negosyo mo na 'yan, alam mo kung paano para hindi ka magugulangan. 'Di po ba? Ma'am, akala ko si Pantaleon Alvarez lang po ang pala absent. Yung pala, wag niyo pong iwasan. Madali lang naman po ang mga katanungan diyan, simpleng-simple lang po. Siguro mas mga nakakaalam yung nasa paligid ni VP Sara, hindi niya masyadong kabisado kung ano yung mga isasagot. Dahil nga kagaya nung sinabi niya nung huli, nakaasa siya doon sa mga taong nakapalibot sa kanya para gumawa ng desisyon para sa Department of Education. Dahil kulang nga po ang kaalaman ng ating Vice Presidente. Dati sabi ko pa diyan bakit naman hindi pwede si Inday Sara Duterte na maging Department of Education? Pwede naman niya, mapag-aaralan niya naman yan. Ganun po mga kababayan, ako nagtinatanggol ko si VP Sara. Tapos nung nakita ko yung kanyang speech, mga bossing, pasensya na po at hindi ko kabisado at hindi ko kaya isa din po ako sa nakapagpabagal ng pagtaas ng antas ng ating edukasyon. Dahil po iniasa ko, nag-rely na lang ako doon sa mga nakapalibot sa atin. Diyos ko, sabi ko sa sarili ko, mali pala yung sinasabi ko na kailangan sinasabi ko na pag iniupo siya diyan mapag-aaralan niya. Mas tatagal po pala talaga, yung proseso. Kunwari lang yan si Maharlika pero di makatulog sa gabi yan sa stress. Totoo. Naniniwala ako diyan, Mac Journal, Naniniwala ako diyan.